Metro Manila and 15 other areas nationwide are seen to have dangerous heat index on Monday, Thursday. Most schools in the Philippines shifting to online classes for at least today and tomorrow due to the extreme heat. Kahapon, pumalo sa danger level ang init sa Metro Manila na posibleng mauwi sa heat stroke. Taon-taon, lumalala ang init na dulot ng El Nino. At mas lumalakas ang mga bagyo na dulot ng La Nina. Sa Pilipinas, 7 sa 30 milyong ektarya ng lupa ang ginagamit para sa agrikultura. Isa lang si Mary Ann at ang mga kasamahan niyang magsasaka na labis na naapektuhan ng mas lumalalang pagbabago ng ating klima. Malaking malaking pasanin sa aming mga farmer kasi wala kaming inaanihin, wala rin kaming magiging pagkain. At ang isa pa, yung ginastos namin, kumbaga, yung na lang, kahit yung ginastos or yung pinakapagod namin is walang balik. Ang taong 1997 to 1998 ang itinuturing na pinakamalalang El Nino sa bansa. Ang pinakamalalang El Nino sa kasaysayan, tumama noong 1997 hanggang 1998. Labis ding naapektuhan noon ang Pilipinas na nasa ika-4 na taon noong paglago ng ekonomiya. Umabot sa halos $240 million ang nawala sa ekonomiya. Nagdulot din ito ng tagtuyot sa halos 2/3 ng bansa at naging dahilan pa ng forest fires ng halos 10,000 ektarya ng natural forests. Bumaba din ng halos 27% ang produksyon ng bigas at 44% ang produksyon ng mais. Maaari pang abutin nga ito ng hanggang sa kalahating taon, ano po, atong June. Pero meron pa ring mga forecast na maaari pang hanggang matapos ang 2015 ay may epekto pa rin itong El Nino. Noong 2015 to 2016 naman, umabot sa 18 buwan ang El Nino. $327 million ang naitalang total agricultural damage. 6 na syudad, 16 na probinsya at 65 munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity. Humigit 400,000 na mga magsasaka at 550,000 hectares ang naapektuhan ng tagtuyot. Umabot naman sa 434 na mga syudad at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino noong nakaraang taon hanggang 2024. At umabot sa 9.8 trillion pesos ang damage sa agrikultura. Pag El Nino kasi, mas nababawasan yung oras namin sa bukid. Mas kailangan naming mas mabilis ang pagkilos dahil hinahabol mo yung init eh. Mas maaga ka rin gigising para makakilos ka kasi hindi na namin kaya yung sobrang init. At saka doble yung parang pag El Nino, doble yung kayod na kailangan mong gawin kasi yung pagdidilig ng gulay, hindi siya pwedeng once a day na lang, kailangan twice or thrice a day, depende pa sa klase ng itinanim mo. Uy, mahulog ka, manyang buboy, uya ka daw kayo ni. Tuwing La Nina naman, ang pagbaha na dulot ng malalakas na bagyo ang nakakapatay sa mga tanim nila Mary Ann. By this year, mga around 13 to 16 na bagyo po ang possible po this year. So, ibig sabihin po, paring below normal dahil yung mararamdaman po kasi natin yung possible effect ng La Nina. Sa aming mga tanim naman, dahil nga na kung mapapansin nyo, yung aming taniman is para siyang hagdan-hagdan, pababa. So, yung tubig, dumadaloy lang naman siya, dire-diretso, hanggang dun sa dulo.
Ang magiging problema na lang naman dyan is kung wala na siyang pupuntahan. So kaya siguro nangyari yung pagbaha dito dahil yung tubig doon wala nang dadaanan. Nangyari yan nung nakaraan din sa amin na ang talong namin, mga namumunga pa lang siya, dahil nga nagpumasok na yung tag-ulan, yung bagyo, nagkamatay sila. Pero awa ng Diyos, nakapag-ani naman ako ng kaunti bago nangyari. Kumbaga, yung pagod ko, nakatikman ko pa rin naman sa pamamagitan ng mga bunga. Pero nangihinayang pa rin ako kasi may kikitain ka pa sana kung hindi nangyari yun. Kaya yun yung mga nagiging lesson na itong area na to, hindi mo na to pwede kasi nagtutubig siya masyado. Hindi siya pwede sa ganito. So ang ginagawa ko pag tag-ulan, may alternate pa rin kami. Kung tag-araw, meron kaming gabi, tag-ulan, meron kaming kangkong. So ayun naman yung ginagawa kong pamalit para tuloy-tuloy lang. Pero ano ba ang mga weather systems na ito? Ang El Nino at La Nina ay parte ng tinatawag na El Nino Southern Oscillation o ENSO. Ang ENSO ay ang recurring climate pattern ng pagbabago ng temperatura ng karagatan sa Central at Eastern Tropical Pacific Ocean. Meron itong tatlong phases. Ang hot phase o mas kilala natin sa tawag na El Nino, ang cold phase o La Nina, at ang neutral phase. Tignan natin ang mapa ng karagatang Pasipiko. Sa normal na mga taon o sa neutral phase ng ENSO, tinutulak ng trade winds ang warm water pakanluran o west patungong Asia at Pacific Islands. Tuwing La Nina, lumalakas ang trade winds. Kaya mas nahahatak nito ang warm water pakanluran ng higit pa sa inaasahan. Dahil sa mainit na tubig sa dagat, tumataas ang convection, kaya tumataas din ang tsansa ng ulan. Tuwing El Nino naman, humihina ang trade winds, kaya mas nagiging malamig ang tubig sa parte ng ating mundo. Pinapababa nito ang tsansa ng ulan na siyang nagdudulot ng tagtuyot. Ang weather systems na ito ay kadalasang nangyayari every 2 to 7 years on average. Habang ito ay natural na parte ng paglamig at pag-init ng ating mundo. Mas lalo itong pinapadalas ng climate change at pinapabagsik ng global warming. Kaya mas nararamdaman natin ang hagupit ng epekto nito. Drought, extreme heat, severe weather disturbances, destructing floods. Ilan lang ito sa mga epekto ng El Nino at La Nina na first-hand nating nararanasan. The climate bells are not just ringing, they are alarming. Mga problemang gawa ng tao, masusolusyonan lang pagsama-sama tayo. Hello and welcome to Kalikasan Day Everyday. I'm your host, Ces Quesada, ang inyong tita na laging magpapaalaala na caring for our planet is not just a once-a-year event, but a daily commitment. Because every day is a chance to celebrate and protect the amazing gift of kalikasan, our nature, our home. Let's get started and make every day a Kalikasan Day. At sa ating episode today, tatalakayin natin ang El Nino at La Nina. Sa naipaliwanag na ating documentary, ito ay ang weather systems na karaniwan nating nararanasan bawat 2 hanggang 7 taon. Paano kaya ito naapektuhan ng climate change? At ano pa bang ibang hindi natin alam tungkol sa weather systems na ito? Sasamahan po tayo ngayon ni Pag-asa Weather Specialist Joey Figuracion, who works for the Climate Monitoring and Prediction of the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, or Pag-asa. He also serves as operational forecaster to prepare weather forecasts and an expert in the field of climatology and meteorology.
At para naman sa perspektibo na galing sa komunidad, kasama din po natin ngayon si Ms. Mary Ann Bernardino, isang urban farmer, para naman ibahagi sa atin ang kanyang karanasan at paano sila naapektuhan ng El Nino. Si Ms. Mary Ann ay kasapi ng crew na Lee Urban Farmers at nang nagkakaisang magsasaka ng krus na ligas para sa agrikulturang lungsod. Magandang araw po sa inyong dalawa, Sir Joey, Ms. Mary Ann. Base po sa mga figures na nasabi kanina, nakikita natin na ang laki po ng epekto ng El Nino at La Nina sa hindi lamang sa sektor ng agrikultura kundi pati na rin sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Pero sir, kaya ba natin pigilan itong El Nino at La Nina o masasabi ba natin ito natural na pangyayari na weather phenomenon na kailangan lang nating indahin? No, unfortunately, hindi natin ito maiiwasan o hindi natin ito mapipigilan dahil it's a natural occurring climate system. Na Kahit dati pa? Yeah, Kahit dati pa? dati pa, Okay. naranasan natin ito. But noong 1980s na-discover ito na malaking factor siya doon sa tinatawag nating natural na paghinga ng ating mundo, no? Yung exchange ng heat, no? Dahil sobra-sobra ang ating init sa tropics, which is ang Pilipinas, nandun tayo sa tropical area of the world. So kailangan niyang i-share yung init na yan doon sa mga polar regions, which is kulang ng init doon. So isang mechanism itong La Nina, El Nino na para i-exchange yung heat na yon. Yung parang sinasabi mo, pagbabalanse ng mga Pagbabalanse. bagay-bagay dito sa ating mundo. So, ang sabi ng documentary, yung cold phase ay yung La La Nina Nina, at yung hot phase yung El Nino. Ano ba mga misconceptions na ano ng mga tao dito? Hindi kasi masyadong maliwanag sa amin ito. Yeah, tulad na nabanggit ko kanina, parang na ang perception na ay hindi ito natural, which is natural ito, Oo. no? At ang ano natin ay nangyayari siya usual. But ang ano natin is paano siya makakaapekto kung ganitong phase, ganitong halimbawa El Nino, La Nina, anong epekto nito sa tinatawag nating climate change. But hindi po mali pong konsepto or maling perception yung dahil nagkakaroon tayo ng La Nina or El Nino dahil sa climate change. It's a natural occurring climate phenomenon. At ito, kalat-kalat ito o isang buong ano lang yan? Isang lugar lang ang tinatamaan yan? Dahil climate system po ito, global ang kanyang epekto. So, iba-ibang lugar, iba-ibang epekto, no? Kung mayroon tayong El Nino, ibig sabihin yung pag-init ng dagat sa Pacific, may epekto dahil sa teleconnection ng climate system nito sa global scale. So, that's why, kung nangyayari man ang ganitong episode ng El Nino or La Nina, may kaakibat na epekto. Tulad sa atin, no, sa Pilipinas, kung may El Nino, may pag-init ng klima or pagkonti ng ulan. But iba ang nangyayari sa Peru, like Peru, no? Sobra-sobra naman ang kanilang mga ulan dito na naranasan. So, iba yung epekto in different parts of the world. Okay. Tawag dito, sinasabi mo na natural occurrence ito. Paano ba ito ibinabago ng global warming? Yeah, dahil nga ang epekto ng global warming sa climate phenomenon na ito like El Nino, La Nina, during El Nino, namomodulate niya yung pagdami or yung frequency o yung pagkakaroon ng malakas na episode o yung tinatawag nating strong episode ng El Nino or La Nina. So, mas nagiging frequent yung pangyayari na yun dahil sa global warming. So, parang sinasabi mo, Yes po. ginugulo ng global warming yung Yes. dating normal na Yes. ano. Oo. At saka kung halimbawa, pag may episode tayo ng El Nino, which is mainit, no? Nagkakaroon siya ng parang na-add up yung init dahil mainit yung dagat. So, yung init na yan, natatransfer yan. So, meron na tayong global warming na dadagdagan pa dahil sa El Nino. Conversely, during La Nina naman, dahil pa lumalamig yung dagat sa Pacific, parang nagkakaroon naman ng drop ng konti sa init ng mundo.
Mhm. Miss Mary Ann, bilang isang urban farmer, ano ba ang mga masasabi mong mga epekto nitong El Nino at La Nina sa inyong kabuhayan bilang magsasaka? Sa amin pong mga farmer, katulad ko na isa ring farmer, bali yung epekto niya po is mas nagiging mahirap yung sitwasyon. Then, nagkukulang yung mga dapat naming maitanim. So, kasi pag El Nino, mas mahirap siya. So, more water yung kailangan niya ng isang halaman, which is mahirap, lalo pag wala namang irigasyon or kasi katulad ko sa city po ako nagtatanim, wala kaming irrigation, which is umaasa po kami sa poso, wala rin po kaming gripo na masasabing kumbaga, mas mahirap po siya. Then, mas pinapadali niya yung itatagal namin sa bukid. Yun yung isa sa nagpapahirap din po sa amin na hindi kami pwedeng magtagal, pwede kaming mahilo or ano. So anong mga paraan ang ginagawa ninyo para maibsan itong problemang ito? Sa amin po, bali, ang iniisip naming paraan para magpatuloy, magtanim po kami ng mga gulay or halaman na mas kakayanin niya yung init or tatatag siya at mas, kumbaga, kakayanin niyang mamunga. So as an urban farmer ba, masasabi mo ba na mas marami kayong challenges kaysa dun sa mga nasa probinsya? Yes po, talagang mas marami. Tulad ng ano po? Yung pong kakulangan sa kagamitan. Kagamitan? Yes. Na bilang isang farmer sa city, parang hindi kami masyadong napapansin. Or nagsasarili kami ng pagkilos or sariling sikap na makasurvive kasi doon kami umaasa. Sorry. Okay lang po. Medyo emotional po kasi pagdating sa ganyan. Oo. Sorry. Alam po namin mahirap po talaga. Mahirap At, po akong maging isang farmer. Tama. At Oo. parang mas mahirap pag sa city ka, isang farmer, Oo. kaysa sa province. Sorry. Oo. Okay lang po yan, Mary Ann. Mr. Figuracion, kasi palaging yung bad effects ng El Nino at La Nina, itong weather systems na to, meron bang positive effects ba to? Sa atin pong nakakalap na impormasyon sa ating mga farmers, no? Tulad sa industry ng coconut, no? So, during El Nino, actually, ang pinaka-epekto talaga yan, konti ang ulan, right? Tapos, konti ang bagyo. So, kung yung frequency ng bagyo ay konti, ibig sabihin, yung passage niya sa atin mas less, no? So, ibig sabihin, yung distraction, hindi ganun kadami. Tama. So, ibig sabihin, yung production nila mas marami. At since mas mainit tayo, mas maraming dry days, mas mainit kaysa sa usual. So, sa coconut industry kasi, kailangan nila sa drying nila, kailangan ng mainit na panahon. So, sa kanila, and their, mas gusto nilang may El Nino, which is mas maraming araw na walang ulan. Oo. Sa naman, sa mango farming, no, sa mango industry natin, sa production nila, nagkakaroon daw sila ng increase during El Nino dahil prolong yung dry days. So, isa sa masasite na magandang epekto ng El Nino or itong episode na ito. So ito naman pala, Mary Ann, pwede din naman palang may maitutulong na magandang epekto. Sa inyo ba, hindi nyo nararamdaman yung mga magagandang epekto? Base nga po sa sinabi ni Sir, bali, since ang meron po kami is pagsasaka lang, so parang yun po kasi yung nakagawian namin. Hindi namin kayang mag-adjust agad sa another, So katulad nga po nung sinasabi niya. Bali, ang cycle po namin is yung pagtatanim ng gulay at saka yung palay, which is yun po yung So pinagkukunan. yun lang, hindi kayo pwede mag-change ng crop? Hindi po, dahil gawa nga na po ng, kulang po kami sa kaalaman pag nagkataon. Doon po kami kung saan kami mas binihasa. Naging bihasa po kami dahil sa tagal na ng panahon naming pagsasaka. So, lumalabas talaga na mahirap itong solusyon na to. Yung iba masaya, iba malungkot. Hindi mo mapapasaya lahat ng tao. At itong phenomenon na to, no,
masasabi natin ito ay nangyayari sa buong mundo. Okay? So, hindi lang sa Pilipinas. Sa mga best practices ba ng mga ibang bansa na nakakaranas nito, meron ba silang pwedeng mga paraan na pwede nating gamitin din dito sa Pilipinas? At kung nakuha man natin, at pag hindi man natin nakuha, bakit hindi natin magawa? Well, ang pinaka nakikita kong best practices sa ibang bansa, no, yung ang collaboration talaga. Like, sa sector ng agrikultura at kami na nagbibigay ng impormasyon, kung anong maitutulong namin at anong maitutulong ng industry, parang dapat ganon ang konsepto ng natin dito sa Pilipinas, which dapat na-adapt natin dito sa Pilipinas. So, isa yan sa best practices na naranasan ko or na-experience ko doon sa kasi kami as meteorologists may mga may mga engagement with different agencies in the world, no? So, isa yan sa pinaka magandang konsepto or best practices na pwede natin i-adapt. Like, tulad ng Department of Agriculture, kung mayroon silang pondo, pwede nilang kung mayroon silang kailangang ponduhan na ganito dahil apektado ang agricultural sector or food safety. So, parang ina-align yung mga proyekto nila sa proyekto namin na which is makaka-enhance doon sa capability ng aming ahensya. Nakikinig naman ba ang gobyerno? Actually, marami po kami like Amia Villages, isa yan sa proyekto ng DA which is collaboration. Nagkaroon kami ng at isa sa magandang naging niyan ay gamit nila yung impormasyon namin, naging maganda ang kanilang parang action doon sa mga ganitong phenomena na nagkakaroon ng extreme events. Which is malaki yung epekto sa Department of Agriculture or sa food safety, no? Oo. Siguro part na rin ng niyo, narinig niyo yung problema nila, Mary Ann. Siguro yung information din siguro ang kinakailangan ng ating mga farmers, no? Paano nila isosolve itong napakalaking problemang ito? Isa sa pinaka magandang gawin is yung information drive. Andyan yung informasyon, paano gagamitin, anong magiging plano mo in a long run. Kasi hindi lang ito isang araw eh. It's like a whole year, pwedeng whole year mangyayari. So paano natin i-adjust yung ating mga gagawin or agenda or program. Yan. So kailangan po talaga gagamitin mo yung informasyon para makalibrate mo yung mga gagawin mo sa mga susunod na susunod na mga buwan, no? Kasi mayroon kang tulad ng nasasabi natin kung magkakaroon ng El Nino, konting ulan. Anong pwede mong gawin na yung mga best as urban practice, farmer? Mga ganun po, mga best practice na pwede namin gawin. Bali okay naman po sa amin yung mga pag-changes kung paano para mas ma-improve yung aming pagsasaka. So, ang madalas po talagang problema namin is kung may mga equipment na gagamitin, which is wala naman po kaming pondo or budget. So, support pa rin. So, kailangan po talaga hindi natatapos sa pagbibigay lang ng impormasyon. So, kailangan nakamonitor, tulong talaga na, as in, malaking tulong. Tama yung sinabi niya na ang problema naman, syempre, nag-uumpisa yan sa impormasyon, sa pag-uusap. Ang next step is, syempre, yung suporta talaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo, kagamitan. Oo. Sana naman magkaroon. Okay, pero anyway, no, ang gusto kong mas malaman talaga bilang lay person, no, Joey, ano ba maaasahan natin sa mga susunod na taon as far as El Nino and La Nina is concerned? Ito pong ay mangyayari ulit, no? So, ibig sabihin, natural na yan na may El Nino, La Nina. So, kung magkakaroon tayo ng La Nina, maaring maraming bagyo kaysa sa usual natin, no? Mas maraming ulan ang ating inaasahan kung magkakaroon ng La Nina. So, ganong scenario, binibigyan natin yan na mga impormasyon na yan sa ating mga decision makers, sa ating mga planners in different sectors, including the national government, LGUs, para pagplanuhan yung maaring maging next step o anong magiging gagawin nila, no? O pwedeng reprogramming, no? So, ikakalibrate nila ang kanilang mga agenda o program
para sa maging senaryo sa mga susunod na buwan or taon. Ang operative word talaga dito, paghahanda. Tama po. Ay, nako. Any last words, Joey, Mary Ann, na gusto niyo i-share? Siguro po ang aking is, yung impormasyon po ng Pag-asa ay nandyan lang. So, although kami ay bilang ahensya, ang pagkukulang namin ay hindi namin agad-agad ito may parating kasi kailangan namin ng tulong, no? Hindi kasi ang impormasyon nandyan lang. Ang namin is ang pagkukulang dahil hindi, although may mga efforts kami, maraming efforts, no, na ma-disseminate, ma-explain, maipaliwanag sa mga tao kung ano ang mga impormasyon na tutulad ng El Niño, La Niña. May mga misconceptions which is masosolve kung ma-educate natin yung Tama. lahat, no? So, at maayos na maigamit yung mga impormasyon na ito. Mary Ann. Bali sa amin naman pong mga farmer ay nais ko lang pong sabihin na sana kahit saan man kaming sulok ng bansa ay suportahan kami. Dahil unang-una, ang mga farmer ay, ang pagiging farmer ay isang mahirap na gawain. At ang pagtulong sa mga farmer ay para ning pag-aalaga ng anak, pag-aalaga ng anak na palalakihin mo, sasanayin mo, hanggang tumayo sa sarili nilang paa. At kaya nilang tugunan mga pangangailangan pansarili. Parang pag-aalaga ng halaman. Ganon din yung sana yung pakikitungo sa farmer o yung pag-aalaga ng gobyerno sa farmer na hindi lang natatapos sa pagbigay or pagbibigay ng impormasyon, kundi kailangan maging kaagapay namin sila para mas mapaunlad na kung saan hindi lang naman mga farmer ang makikinabang, kundi lahat ng mamamayan na malaki ang potensyal ng mga sa farming. Tutuusin kung titingnan natin, kung tutuusin kung bibigyan ng importansya ng gobyerno ang mga magsasaka, kayang-kaya nating ibigay yung kailangan ng bansa na hindi natin kailangang umangkat sa ibang bansa. Hindi natin kailangan gumastos ng malaki. Sa totoo lang, kung magpo-focus sila sa pagbibigay ng impormasyon at pagtulong sa aming mga magsasaka. Well said, Mary Ann. At siguro, sa ngalan na rin ng lahat ng mga tao, maraming salamat sa inyong magsasaka dahil kung hindi sa inyo, wala kaming kakainin. Na banggit mo na rin yung suportang kailangan ninyo. Kaya nagpapasalamat kami, nandito ka, sana marinig kayo ng mga kinauukulan. Maraming salamat na kahit masama ang panahon, nandito kayo at para ibahagi ang inyong nalalaman tungkol sa problemang ito. And that's a wrap for today's episode. Sana ay mas maintindihan natin ang El Niño at La Niña, koneksyon nito sa climate change, paano tayo naapektuhan nito, at ano ang mga pwede nating gawin. We hope that you're inspired to take small steps that add up to big changes. Remember that caring for our kalikasan is not just about what we do today, but how we make every day count. So let's make it a habit. Let's make every day count and make every day a Kalikasan Day.